Chapter 3. Alam mo, Anya. Kwento ni Rhea sa kaibigan. Nakatayo ito sa isang munting entablado, sa harap ng isang mahabang salamin. Kasalukuyan nitong sinusukat ang wedding gown. Siya naman ay nakatayo sa gilid nito na atasan siyang i-examine ang bawat anggulo ng damit. Pero habang nakikita niya ang kanyang kaibigan na nakasuot ito ng puting damit, biglang sumagi sa kanyang isipan si Sir Gerard. Hindi niya moari kung bakit, pero ito ang pumasok sa kanyang isip. Ito ay kahangalan. Dahil ang huling bagay she had on her head was wedding bells. Tanggap na rin niyang palagi siyang bridesmaid at never maging bride. Or at least not yet. Nakita ko siya noong nakaraang araw. Patuloy niya. Inimbitahan ko pa siya sa ating 10th year high school reunion a few months from now. Hindi niya kaagad iyon ikinwento sa kaibigan dahil pinoproseso pa niya sa utak ang kanilang tagpo. Nagtatanong pa siya sa kanyang isip ng paulit-ulit kung ang kapalaran ba ay naglalaro sa kanya kaya nagkita silang muli ng dating guro. Gusto man niyang bigyan ng kahulugan ang tagpong iyon dahil sa totoo lang ay kakaibang karisma mayroon si Gerard. Pero alam niyang ordinaryo lang ang tingin nito sa kanya. She guessed he saw her as a blast from his past. Kaya noong araw na nagkape sila, she filled their conversation with chit-chat. Ganoon kasi siya kapag ninenervyos. She tends to make a lot of jokes. Mukha namang na-appreciate nito ang kakingkoyan niya, dahil tawa ito ng tawa. Kung tutuusin hanggang ngayon, naririnig pa rin niya ang magandang timbre ng halakhak nito. Parang galing iyon sa kaibuturan ng kaluluwa nito at nagdulot ito ng kakaibang kirot at nagdulot ito ng katigasan ng loob. Tiyak na nagustuhan niya ang sensasyon na ito. What? Taas kilay na tugon ni Anya. Teka, hindi ko maintindihan ang chika mo, Rhea. Akala ko tungkol sa gown ang topic ng ating conversation. Sino ba iyang tinutukoy mo? Si Sir Gerard. Napakunot ang noo nito. Ano naman ang kinalaman niya sa kasal ko? Hindi kita maintindihan. Ipinaliwanag ni Rhea ang kanilang muling pagkikita ng dating guro at kung bakit ito sumagi sa isip niya. Ang weird lang kasi. Kung kailan natin siya pinag-usapan, doon kami nagkasalubong. I swear kinilabutan ako. Nagkibit balikat ang kanyang kaibigan na si Anya. Maliit lang ang mundo. Hinarap nitong muli ang salamin. Umindayong siya sa tabing gilid at hinayaan ang gown na marahang sumasayaw sa ibabaw ng kanyang daliri sa mga paa. So tama ba ako? Kapag kwan ay dagdag nito. Matanda na ba siya at pangit? Isang picture ni Gerard ang pumasok sa isip ni Rhea at napangiti siya. Sorry, pero mali ka. Maling-mali. Hindi siya kukubokob ang matanda. Malalaman mo sa sarili mo sa reunion. Iyon ay kung darating siya. For a split second there, her mind wandered off him again. Impressed talaga siya rito dahil napaka-successful nito pero hindi mayabang. May sarili pa itong architecture. At nalaman niya ito dahil tiningnan niya sa Google sa internet, na ito ang nagdisenyo ng ilang kilalang establishment sa Pilipinas. Bukod sa kanyang talento, mayroon din siyang magandang mukha. Hindi nabawasan ang kanyang appeal kahit lumipas na ang panahon. Parang nadagdagan pa nga iyon dahil sa kanyang tiwala sa sarili na dala ang pagtanda. Alam mo, Anya, mayroon siyang kombinasyon ng alindog ni George Clooney. Pagtatapos niya. Ngek. Diyos mi Rhea, grabe ka naman kung humanga. Bulalas ng kanyang matalik na kaibigan, na humuli sa kanyang naglalakbay na diwa. Huwag mong sabihin na kinikilig ka. Biglang nag-defensive si Rhea. Ano naman kung kinikilig ako? Hindi naman ako bulag, at totoo ang sinasabi ko para sa isang matandang lalaki si Gerard ay gwapo pa rin. Bruha, siya ay 13 taon na mas matanda sa'yo. Sinabi ko na sa iyo noon. Pagpapaalala sa kaibigan. Kailangan ko pa bang ipapaliwanag sa iyo kung gaano kalaki iyon? At saka, ang 13 ay isang malas na numero. Diyos me, para nagkape lang kami. Depensa niya. Hindi naman ito umaasa kung may patutunguhan pa iyon. Habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, alam niyang nagsisinungaling siya. Kahit sabihin ng kanyang utak na imposible ang inaasam niya, hindi mapigilan ng kanyang puso na umasa. At alam mo, Anya. Dagdag niya. Hindi ko naman siya sinabihan na pakasalan ako. Inimbito ko lang siya sa ating 10th year high school reunion 2 buwan mula ngayon. Baka nga hindi pa iyon magpunta doon. Wika niya sa kaibigan. Inday, baka may asawa na iyon.
Babala nito na tila hindi narinig ang huling sabi niya. Kinikilig ka sa isang tao na may asawa na. Umiling siya. Hindi. May asawa siya dati pero namatay ito 5 taon na ang nakalipas dahil sa cancer. At ngayon balo na siya and very much available. Ganoon ba? Iniisip mo ba na papalitan mo ang nasirang asawa niya? Pabirong sabi nito. Hindi. Sigaw niya. Hindi naman talaga siya mapag-init ng ulo, pero pakiramdam niya siya na ang inis sa pagbibiro ng kaibigan. Dahil marahil, naiinis din siya sa sarili. Sa mga gulong-gulong emosyon na dala ng muling pagkikita nila ni Gerard. May anak din siya. At alam mo naman na hindi ako mahilig sa mga bata. Ilang taon na ang anak niya? 11 na si Patricia. Hindi na talaga siya bata. Sagot ni Rhea. Nagkibit balikat lang siya. Ganoon ba? Iniisip mo bang maging stepmother? Ano ka, magiging tulad ng nanay ni Cinderella? Patuloy nitong pagbibiro. Bumantong hininga siya para pigilan ang sarili na sampalan ang kausap. Ganoon naman talaga sila, palaging nagbibiroan. Mas pinilit niyang sumali na lang sa biro. Hindi, mas gusto kong maging nanay si Snow White. Salamin-salamin sa dingding, sino ang pinakamaganda? Ano ka ba? Putol nito. Okay sige, nagbibiro lang. Pero seryoso naman ang usapan ha. Kaya huwag mo muna pansinin ang mga biro ko. Isipin mo ang kahulugan. Kumunat ang noo niya. Alam niya na iyon ang paraan ng kaibigan niya para sabihin sa kanya na magbalik sa realidad. Marahil ay masyadong nag-aalangan siyang maging bahagi ng buhay ni Gerard. Una, hindi niya ito talaga kilala. Pangalawa, kakikita lang nila ulit ay parang pagkagusto ng isang teenager dahil sa pagligtas niya sa kanya noong gabi ng debut niya. At ang huli, they were worlds, no ages apart. Lumandi ka naman sa isang tao mula sa ating grupo, no? Narinig niyang sabi ng kaibigan. Masyadong mataas ang lipad niya para sa'yo. Baka masaktan ka lang Rhea. Pagpapaalala ni Anya. Paano naman ako masaktan? Hindi naman kami seryoso at higit sa lahat wala naman kaming relasyon. Hindi pa nga kami nagsisimula eh. Ang alam ko, may iba siyang nililigawan. Hayaan mo akong mag-enjoy sa pagbabalik tanaw na ito, ha? Dito ako kinilig, huwag mo naman sanang sirain at suportahan mo na lang ako. Mahabang wika ni Rhea sa kaibigan. Basta siguraduhin mo lang nakilig lang iyan. Kung mahulog ka sa isang tulad niya, amoy ko na ang isa pang sakit ng puso. At kung mangyari iyon, ikaw na talaga ang may problema. Gaya ng sinabi mo noon. Kumunat ang noo ni Rhea sa pagiging prangka ni Anya, ngunit wala siyang magagawa kundi makinig at tanggapin ng tahimik ang sermon ng kaibigan. Kung may mabuo man sa inyong dalawa, para kang naghahanap ng bato para ipukpok sa ulo mo. Patuloy nito sa pagtalak. Kahit na nakakatakot ang pakinggan, tandaan mo, huwag kang magpapadalo sa isang lalaking may patay na asawa. Lagi kanyan ikukumpara sa yumao niyang asawa, di ba? Gusto mo bang mangyari iyon sa iyo? Gusto mo bang may kasama kang multo? Umiling si Rhea ng malakas bilang sagot. Hindi na siya nakapagsalita dahil nag-ulo na ang isip niya. Tama nga ang lahat ng sinabi ni Anya at labis siyang nadismaya. Sa kanyang malabong mga pangarap tungkol kay Gerard, hindi niya isinaalang-alang ang mga detalye. Naakit siya sa malakas na presensya ni Gerard at sa paraan ng pakikitungo niya sa kanya. Maihahambing ang nararamdaman niya sa pagkagusto sa isang sikat na artista, kapag nakita mo ang iyong hinahangaan. Pero hanggang doon lang. Try as Rhea might to take comfort in this idea, hindi niya magawang hindi malungkot. Nakakahabag para sa kanya, kung matutudukan ang muli nilang pagkikita ni Gerard. Siya ay nangarap na magkita silang muli. Oh, Stephanie, bakit ka napadpad dito sa aking opisina? Tanong ni Rhea sa kanyang empleyado na kakagaling lang nito sa sakit. Sumama ba ulit ang pakiramdam mo? Umiling ito. May ilang papeles lang akong kailangan tapusin Ma'am Rhea. At maaga akong natapos ngayon dahil nagmilagro ang langit. Napangiti ito at nagpaliwanag. Milagro kasi ma'am dahil maagang dumating si Madam at nagbigay iyon ng mga dokumento para kaagad kung matapos. Parang iba ang pakiramdam ni Rhea nang marinig ang tinutukoy ng kanyang kausap. Kasabay nito, muling lumitaw ang mukha ni Gerard sa kanyang isipan. Bigla siyang nainis sa sarili dahil sa nakalipas na 2 linggo, pinilit niyang kalimutan ito. Ngunit ngayon, dahil lang sa nabanggit ang isang malapit sa kanya, bumalik ulit ito sa isip niya.
Parang isang bula, pinalo niya sa isip ang imahe ni Gerard gamit ng isang peking karayom. Si Madam Jennifer ba ang tinutukoy mo? Tanong niya. Tumpak, ma'am. Sagot ng empleyado. Nakaramdam siya ng kakaibang paninikip sa kanyang dibdib. Ilang sandali pa, napagtanto niyang nainggit siya. Alam niyang sapat ang kanyang katwiran kung malaman na wala siyang karapatan sa ganitong damdamin, dahil si Jennifer ang babae sa buhay ni Gerard. Bukod pa rito, hindi siya interesado sa kanya. Nabiktima rin po pala niya kayo. Napukaw si Rhea sa kanyang pagmumuni-muni. Tumanggaw siya at napangiti sa salitang ginamit nito. Nagbigay kasi ako ng detalye tungkol sa'yo noong may sakit ka. Kwento niya. And how she silently wished that did not happen para sana hindi niya muling makita ang dating guro. Kaya pala, pero alam niyo ma'am, kahit laging late si Madam mapagpasensya naman po siya. At saka magaling po talaga siya. Kasama nga po siya sa bibigyan ng award ngayong Saturday. Talaga. Di makapaniwalang sabi ni Rhea. Minsan sa isang taon, nagbibigay ng parangal ang kumpanya para sa mga matataas na mga boss. Karaniwan itong ginaganap sa isang eleganteng hotel na may hapunan at sayawan. At kasama sa tropoyo ang isang premyong pera. Sana makadalo kayo sa araw na iyan ma'am. Masaya naman po at higit sa lahat masarap ang mga pagkain. Mahabang wika ni Stephanie. Tingnan ko na lang. Hindi pa kasi ako sigurado sa schedule ko. Sabi niya nang hindi sigurado. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay itinoon na ni Rhea ang kanyang sarili sa kanyang mga ginagawa. Sa 8 taon niya sa kumpanya, 2 beses pa lamang siya naka-attend sa ganoong pagtitipon. Sa unang 4 na taon niya bilang empleyado, na-promote siya at nalubog na sa trabaho. Sa pag-iisip, ang pangunahing dahilan kung bakit hindi siya sumali sa mga nakaraang 3 event ay dahil wala siyang date. Night duty kasi ang ex niya. Mababaw kung iisipin pero ayaw niyang magpunta mag-isa dahil magmumukha siyang kawawa. Halos lahat ng colleges niya ay may mga date. Ang nangyari kay J-Lord ay kinatakutan niya na mapag-iwanan na lang mag-isa tulad ng isang wallflower sa isang malaking grupo. Ayaw na niyang muling maranasan iyon. Madali naman sa kanya magdahilan dahil totoo namang palagi siyang maraming trabaho. Ngunit ngayon, isang bagay na pumipilit sa kanya na pumunta. At alam niyang dahil ito sa kanyang pagkamausisa. Una, gusto niyang makita kung ano ang hitsura ni Madam Jennifer. Dahil kapag nagpapatawag ito ng meeting ay hindi naman ito dumadalo. At secretary lamang niya ang kaharap namin palagi. Ano ang mayroon dito at nagustuhan ito ni Gerald? Hindi naman ito maaaring masama para mapang-aralan ito. Kahit si Stephanie ay nagsabi na accommodating ito. Higit sa lahat, mabait ba siya at maganda? Mausisa talaga siya sa pagkatao ng babaeng ito. Dapat ay pareho silang mabait at maganda, kung handang maghintay si Gerard ng 3 oras para rito. At ang kaisipang iyon ay nagpaparamdam sa kanya ng lungkot. Pangalawang dahilan, gusto niyang muling makita si Gerard. Nakakasiguro siyang ito ang escort ni Madam Jennifer. At kahit alam niyang ang muling makita siya ay maaaring magpaswan palalo sa kanya, ayaw niyang tigilan ang sarili. Kahit anong pagtuturo niya sa sarili na dapat burahin niya ang lalaki sa kanyang bokabularyo, hindi niya talaga ito magagawa. Ang sinabi niya sa sarili, gusto lang niya gamitin ang pagkakataon para ma-double check ang kanyang damdamin. Marahil ang spark na nadarama sa pagitan nilang dalawa noong nagkape ay isang beses lang na nangyari. Dama lang niya iyon dahil malungkot siya noon. Umasa na lang siya na sa muling pagkikita kay Gerard na mawala na ang ekspresyon iniwan nito sa kanya. Ito na ang huling tiyansa para tuluyan itong maialis sa kanyang isip. Marahil makikita niya siya sa paningin ni Rhea, isang tao na puro boring, walang kulay at matanda na.